Isang umaga, sa loob ng isang marangyang bahay sa lungsod, tahimik sana ang paligid, ngunit biglang nabasag ang katahimikan ng malakas na boses ni Joseph. Hindi ka ba talaga nakakaintindi, Eric? Alam mo ba kung gaano kahirap kumita ng pera? Napatingin si Eric sa kanyang ama, isang lalaking kilala sa kanilang lungsod bilang matagumpay na negosyante. Ngunit sa sandaling yon, hindi niya lubos maintindihan kung ano ba talaga ang gustong iparating ni Joseph. Imbes na mag-isip ka ng kinabukasan mo, puro ka barkada. Gabi-gabi kang nasa labas. Galit na sabi ni Joseph. Sa lakas ng sigaw niya, agad na napatakbo ang ina ni Eric na si Marilyn papunta sa sala. Joseph, tama na. Kumalma ka muna. Nag-aalalang sabi nito. Naiintindihan naman ni Eric ang sinasabi mo. Madaling sabihin yon. Pero sa totoo lang, habang nakayuko si Eric, kunwari nakikinig, iba ang laman ng isip niya. Ang nasa isip niya, ang saya ng party kagabi. Ang tugtog, ang ilaw, ang tawanan. At kung bibigyan siya ng pagkakataon, uulitin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Wala kang alam. Wala kang pakialam sa hirap ng buhay. Sabi pa ni Joseph. Si Marilyn sanay na sa ganitong eksena. Madalas niyang pinoprotektahan ng anak laban sa galit ng kanyang asawa. Pakiramdam niya, napupunta kay Eric ang lahat ng sama ng loob ni Joseph. Ngunit sa isang banda, alam din niyang may punto ang kanyang asawa. Sa mga nagdaang buwan, tila nawala na ng respeto si Eric sa kanyang mga magulang. Palaging nasa labas, palaging may lakad, at hindi man lang iniisip na malapit na siyang magtrabaho at tumayo sa sarili niyang paa. Nanatiling nakayuko si Eric hanggang sa tuluyan ng maubos ang lakas ng kanyang ama sa kakasigaw. Pwede na po ba akong matulog? Nakangiti pang tanong ni Eric. Mas lalong nagalit si Joseph. Tingnan mo yan, Marilyn. Isang oras ko nang pinagsasabihan, parang biro lang sa kanya. Halos hindi pa makapaniwala si Joseph sa ugali ng kanyang anak. Ikaw ang may kasalanan nito sa pagpapalaki mo sa kanya. Biglang uminit muli ang ulo ni Joseph. Nung nakaraang linggo lang, binangga niyang napakamahal na sasakyan. Buti na lang walang nasaktan. Simula ngayon, lumang kotse na lang ang gagamitin mo. Joseph, tama na. Mahinahong sabi ni Marilyn. Naiintindihan na ng bata. Hayaan mo na siyang matulog. Aayusin niya to. Pangako. Napailing si Joseph at tila hindi kumbinsido. Hindi na kita bibigyan ng pera, Eric. Kapag nagtrabaho ka na, saka tayo mag-uusap. Matigas ang boses na sabi ni Joseph. At matapos yon, naglakad si Joseph papunta sa kanyang opisina. Samantala, pasimpleng kinindatan ni Marilyn ang kanyang anak. Isang senyas na pwede na siyang umalis. Tahimik na tumingin si Eric sa kanyang ina at dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Nang makaalis si Eric, napabuntong hininga si Marilyn. Inayos niya ang kanyang buhok at sumunod sa kanyang asawa sa study room. Joseph, mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong pag-uusapan. Pinapabayaan mo ang anak mo. Marilyn, tingnan mo kung ano na siya. Punong-puno ng galit ang boses ni Joseph. Nakakahiya na siyang anak ko. Joseph, kumalma ka. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap na sabi ni Marilyn. Hindi na siya makakakuha ng kahit anong sentimo sa akin. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Kailan ba siya matututo? Malaki na siya, pero wala pa ring alam. Nag-aaral na siya sa kolehiyo. Alam ko kung anong ginagawa niya sa school. Tinawagan na ako ng admin doon, sabi pa ni Joseph. Nanlamig ang pakiramdam ni Marilyn sa narinig. Bigyan mo lang siya ng isa pang chance. Hindi maaayos ng sigaw ang lahat. Humawak siya sa kamay ng kanyang asawa. Pilit itong pinapakalma. Naalala mo ba ang sarili mo nung kabataan mo? Hindi ka rin naman perpekto noon. Hindi totoo yan. Nung 22 ako, nagtatrabaho na ako sa pabrika.
Tahimik na hinaplos ni Marilyn ang kamay ng kanyang asawa. Pagod na siya sa walang katapusang sigawan sa loob ng kanilang tahanan. Si Joseph ay isang matagumpay na negosyante. Halos kalahati ng buhay niya ay inialay niya sa kanyang negosyo. Kilala siya sa lungsod at malaki ang kinikita. Samantalang si Marilyn, isang simpleng may bahay. Hindi kailanman nagtrabaho. At sa tuwing sila'y nagtatalo, madalas sabihin ni Joseph na si Eric ay kamukhang-kamukha ng kanyang ina. Si Eric naman, nasa 3 taon na sa kolehiyo. Lahat ng pangangailangan niya ay sinusuportahan ng kanyang mga magulang. Ngunit ang balitang hindi na siya bibigyan ng pera ng kanyang ama, bahagya siyang kinabahan. Gayunpaman, umaasa siya na tulad ng dati. Galit lang yon at makakalimutan din ng kanyang ama makalipas ang ilang oras. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali si Eric. Pagkalipas ng 5 oras, nagising siya at dumiretso sa kusina. Naroon ang kanyang ina, abala sa paggawa ng empanada, isa sa paborito niyang almusal. "Ma, nasan si Dad? Nasa opisina niya, may kailangan ka ba?" Tanong ni Marilyn. "Mukhang hindi mo na ako pupunta doon. Galit pa rin ba siya?" Nag-aalangang tanong ni Eric. "Oo, kahit ako, natatakot pa." Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. "Ma, pahingi sana ng pera. Pupunta kami ng mga kaibigan ko sa resort ngayong weekend." Sa simpleng request na yon, magsisimula ang mas malaking pagsubok sa buhay ni Eric. Sa loob ng kusina, nanatiling tahimik si Marilyn habang nakatingin sa kanyang anak. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. "Eric, sa totoo lang, hindi ako sigurado. Pakiramdam ko, hindi ka na talaga bibigyan ng tatay mo ng pera." Nag-aalangang sabi ni Marilyn. Nanlaki naman ang mga mata ni Eric. "Paano mangyayari yun, ma? Nag-aaral pa ako. Hindi naman ako pwedeng basta magtrabaho agad." Hindi ko alam, anak. Gusto mo bang kausapin mo siya ulit?" "Kinausap ko na siya kanina at hindi magandang naging usapan namin." Napapailing na sagot ni Eric. Napakamot siya sa ulo, halatang nag-iisip. Maya-maya'y naglakad siya papunta sa opisina ng kanyang ama. Pagpasok niya roon, nakita niyang abala si Joseph sa pag-aayos ng mga dokumento. Parang wala siyang pakialam sa presensya ng kanyang anak. Dad," maingat na sabi ni Eric, "pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Walang sigawan." "Sige, makikinig ako. Ano ang sasabihin mo?" Malamig na sagot ni Joseph. "Sa tingin ko, sumusobra ka na, Dad. Wala naman akong ginawang sobrang mali para tanggalan mo ko ng allowance." Medyo matapang na sabi ni Eric. Tumaas naman ang kilay ni Joseph. "Talaga? Sa tingin mo, normal lamang ang ginagawa mo? Wala kang ginawang mali?" Oo," diretsong sagot ni Eric. Sandaling natahimik ang silid bago muling nagsalita si Joseph. "Ako ang nagbabayad ng pag-aaral mo. Ako ang bumili ng kotse na binangga mo. Ako ang nagpapakain sa'yo at nagbibigay ng tirahan. At pagod na ako na wala kang pinapahalagahan ni isa sa mga yon." Unti-unting tumindi ang tono ng kanyang boses. "Uulitin ko, hindi ka na makakakuha ng kahit isang sentimo sa akin. Magtrabaho ka, gawin mo ang gusto mo sa buhay mo." At parang hindi pa sapat yon. "At kapag nalaman kong binibigyan ka ng nanay mo ng pera, palalayasin ko kayong dalawa sa bahay na to. Pareho na kayong nakakainis." Sinubukan pa ni Eric na makipag-usap ng maayos, pero wala na siyang napala. Tahimik siyang lumabas at bumalik sa kusina kung saan naghihintay ang kanyang ina. "Ma, sabi ni Dad, hindi na talaga ako bibigyan ng pera. Paano na ako mabubuhay?" Mahinang tanong ni Eric. "May kaunti akong ipon, pero maliit lang at hindi alam ng tatay mo." Nag-aalalang sabi ni Marilyn. Hindi, ma. Sinabi niya kapag binigyan mo ako ng pera, palalayasin niya tayo pareho." Pilit na ngumiti si Marilyn. Di subukan niyang gawin yon. Sandaling tumayo si Eric sa kusina. Tahimik at malalim ang iniisip.
Pagkatapos, nagdesisyon siyang lumabas ng bahay. Kailangan niyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Kailangan niyang malaman kung saan sila nagtatrabaho dahil mukhang kailangan niya na ring gawin yon. Sa pagkakataong ito, seryoso na ang kanyang ama. Dumating si Eric sa isang cafe sa may lungsod, isang paboritong tambayan ng kanilang barkada. Naroon na ang kanyang mga kaibigan, kasama ang kani-kanilang mga partner. Masaya ang usapan maliban kay Eric. "Uy Eric, anong nangyari sa'yo? Parang ang lungkot mo ah." Tanong ni Dan. "Di ko nga alam kung paano sasabihin." Napabuntong hininga si Eric. "Nag-away kami ng tatay ko. At sabi niya, hindi niya na ako bibigyan ng pera." Simple lang yan." Relaxed na sagot ni Dan. "May credit card ka naman, di ba? Gamitin mo na lang yun. Siya na rin naman ang magbabayad nun." Napaisip si Eric. At sa kanya naalala. Oo nga, mayroon siyang credit card. Nasa pangalan ng kanyang ama. Ngumiti siya at tila nakahanap ng solusyon. Agad siyang tumayo at pumunta sa counter para umorder ng inumin. "Sir, pasensya na ho pero hindi gumagana ang card ninyo." Sagot ng tao sa cashier. Nagulat si Eric. Paano nangyari yun? Tinanggihan na po ng bangko ang bayad." Mahinahong sagot ng cashier. Napakunot ang noo ni Eric. Agad niyang inilabas ang cellphone at tumawag sa bangko. At doon niya nalaman ng totoo. Lahat ng kanyang credit card nakablock na. Mismo ang may-ari ng account, ang kanyang amang si Joseph, ang nagpatigil noon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eric. Bumalik siya sa mesa. Tahimik, halatang wasak. At agad na naintindihan ng kanyang mga kaibigan ang nangyari. "Eric, mukhang kailangan mo na talagang magtrabaho." "Pero saan? Nag-aaral pa ako Dan." Naguguluhan niyang sabi. Ano naman, ako nga nag-aaral din, pero nagtatrabaho ako bilang waiter dito sa cafe." "Talaga? Nagtatrabaho ka?" Gulat na sabi ni Eric. Di ba may kaya naman ang pamilya mo, Dan?" Oo, pero gusto ko ng sarili kong pera. Hindi naman lahat ay ibinibigay ng mga magulang ko." Napaisip si Eric. "Hindi ko alam kung kaya ko. Wala pa akong experience." "Madali lang yan, bro. Tuturuan ka naman nila." Sabi pa ni Dan. Hindi ko alam. Kailangan ko munang pag-isipan." Umuwi si Eric kinaumagahan. Ngunit galit na galit siya. Hindi niya matanggap ang ginawa ng kanyang ama. Lalo na't napahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, agad niyang hinanap ang kanyang mga mamahaling gamit. Mga gold cufflinks, mamahaling relo at iba pang regalo ng kanyang mga magulang. May isang desisyon na siyang ginawa. Ibebenta niya ang lahat para makakuha ng pera at makaalis sa bahay ng kanyang ama. Mabilis siyang nag-impake ng kanyang mga gamit at bumaba ng hagdan. Ngunit sa pagbaba niya, sinalubong siya ng kanyang ama. Saan ka pupunta?" Tanong ni Joseph. "At bakit may dala kang maleta?" "Di mo na problema yun." Galit na sagot ni Eric. "Dinak mo ang card ko. Parang sinakal mo na rin ako, Dad." Halos nanginginig si Eric sa galit. "Ayoko nang makipag-usap sa'yo." Kalmado pero matigas ang naging sagot ni Joseph. "Ayos lang. Regalo ko yan sa'yo. Sa wakas magiging responsable ka na rin. Umalis ka sa daan, Dad. Ayoko nang makita ka. At hindi na ako babalik sa bahay na to." Agad na tumakbo si Marilyn papunta kay Eric. "Anak, sandali. Makinig ka muna. Nagpapadala lang ang tatay mo sa galit." Ngunit sarado na ang isip ni Eric. Diretso siyang umalis ng bahay. Dala ang kanyang galit at pride. Mula doon, dumiretso siya sa isang sanglaan. Isa-isa niyang isinuko ang mga bagay na matagal na niyang iningatan mula pagkabata. Ngunit hindi sapat ang nakuha niyang pera kumpara sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, sapat na ito para sa 2 buwang renta at pagkain. Nagrerenta si Eric ng maliit na apartment, malayo sa kanyang pamilya. At doon, nagdesisyon siyang magsimula. Panahon na para magtrabaho. Panahon na para patunayan na kaya niyang mabuhay nang wala ang kanyang ama.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap ng trabaho. Sa maliit na inuupahang apartment, nakaupo si Eric habang nakatitig sa kanyang cellphone. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga job hiring online. Pero halos lahat ng nakikita niya ay isa lang ang hinihingi. May experience. Dapat may experience ako bago ako matanggap. At doon siya natigilan. Paano naman ako magkaka-experience kung wala pa naman akong naging trabaho? Mahina niyang sabi sa sarili. Napabuntong hininga siya at napasandal sa sofa. Matapos ang ilang minuto ng pag-iisip, kinuha niyang cellphone at tinawagan ang kanyang kaibigan na si Dan. Bro, saan ka nga ulit nakahanap ng trabaho? Maingat na tanong ni Eric. Sa kakilala ko lang, bro. Sa totoo lang, mahirap talagang maghanap ngayon. Sagot naman ni Dan. Ano nang gagawin ko? 2 buwan lang ang kaya ng pera ko. Pagkatapos nun, wala na akong pambili ng pagkain. Nag-aalalang sabi ni Eric. 2 buwan pa yan. Baka nga sa loob ng panahon na yan lapitan ka na ng tatay mo at pauwiin. Hindi na ako babalik dun. Magtatrabaho ako. Kakayanin ko to. Matigas na sagot ni Eric. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pagkatapos ng tawag, nanatiling tahimik si Eric. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang patunayan sa kanyang ama na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Matagal na niyang dinadala ang sama ng loob. Narinig niya mismo ang kanyang ama. Kausap ang mga kaibigan nito. Walang mararating yang anak ko, sabi ni Joseph noon. Ang mga salitang yon ay tumatak sa puso ni Eric. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya sumusuko. Patuloy siyang pumapasok sa universidad. Alam niyang mahalaga ang edukasyon. Ngunit may isang bagay na mas lalong bumigat sa kanyang dibdib. Ni isang tawag, wala siyang natanggap mula sa kanyang ina. Alam niyang hindi yon dahil sa ayaw siya ng kanyang ina, kundi dahil kontrolado ito ng kanyang ama. Isang araw, habang nasa classroom, tahimik na nakaupo si Eric. Ngunit ang kanyang pansin ay napunta sa isang kaklase, si Angela. Isang simpleng babae, laging inaasar ng iba dahil sa kanyang pananamit at itsura. Marami ang nagtataka kung bakit siya nag-aaral sa isang mamahaling universidad. At sa unang pagkakataon, napaisip si Eric, paano kung siya na ang susunod na magsuot ng simpleng damit? Paano kung siya na ang mapagtawanan? Ayaw niyang mangyari yon, pero alam niyang papunta na siya roon. Sa oras ng break, lumapit si Dan kay Eric. Oh, pre, pwede kitang tulungan. May tito ako, magbubukas siya ng bagong restaurant. Kailangan nila ng staff. Napangiti si Eric ng bahagya. Sinasabi mo bang magtatrabaho ako bilang waiter? Bakit, may choice ka ba? Napatahimik si Eric. Wala nga akong choice. Sige, kausapin mo siya. Kahit anong trabaho, papatusin ko. Ayos pare, sabihan kita bukas. Pupunta kasi dito yung tito ko mamaya. Sabi pa ni Dan. Sige, antayin ko. Salamat pare. Habang pauwi si Eric, puno ng iniisip ang kanyang utak. Hindi niya akalaing darating sa punto na magtatrabaho siya bilang waiter. Para sa kanya, nakakahiya yon. Natakot siya na baka pagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit mas malakas ang katotohanan. Kung hindi siya kikilos, wala siyang makakain. At ang kanyang pride, hindi pumapayag na bumalik siya sa kanyang ama at umamin ng pagkatalo. Kinabukasan, agad siyang hinanap ni Dan. Uy pre, good news! Papayag yung tito ko. Kukunin ka niya sa restaurant. Gumaan ang pakiramdam ni Eric. Bahagya siyang napangiti. Talaga? Salamat bro. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Gusto mo bang malaman ng isang sekreto? Nakangiting tanong ni Dan. Ano na naman yun? Kinuha rin ng tito ko si Angela. Alam mo yung parang multong maglakad? Napakunot ang noo ni Eric. May problema daw yun. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot pero sigurado ako. Kailangan niya ng trabaho. Dagdag pa ni Dan. Seryoso? Makakatrabaho ko si Angela? Gulat na tanong ni Eric. Oo naman, at honestly kahit kailan,
hindi ako magmumukhang kasing hirap ng itsura niya. Napaisip si Eric, ngunit wala na siyang magagawa. Kinabukasan, pumunta siya sa interview sa restaurant. At pagpasok niya sa loob, may isang pamilyar na mukha siyang nakita. Nagkunwari si Eric na walang alam. Naghahanap lang ako ng part-time. Ikaw? Ganun din. Kailangan ko ng trabaho? Mahinang sagot ni Angela. Sandali silang nagkatinginan. Akala ko hindi nagwo-work ang katulad mo. At sa simpleng linyang yon, magsisimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Eric. Isang yugto na hindi niya inaasahan. Sa simpleng tanong ni Angela, umiwas ng tingin si Eric. Hindi na malaya ni Angela na nasaktan niya si Eric sa kanyang naging reaksyon. Kasi kami, yung mga katulad ko, sanay magtrabaho? Mahina pero diretso nitong sabi. Sandaling natahimik si Eric. Sige, pasensya na. Hindi na kita aabalahin. Doon nagsimula ang kakaibang samahan nilang dalawa. Pareho silang natanggap sa trabaho. At ngayon, magkasama na silang nagtatrabaho sa isang restaurant. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Eric ang pagbabago. Hindi na boring si Angela sa kanyang paningin. Sa likod ng simpleng pananamit at tahimik na kilos, may kakaibang ganda at lalim ang dalaga. Ngunit kung tutuusin, hindi siya ang tipo ng babaeng karaniwang nagugustuhan ni Eric. Sanay siya sa mga sosyal, magaganda at mayayamang babae. Pero ngayon wala na siyang pera. Parang bigla na ring nawala ang mga babaeng yon sa kanyang buhay. At araw-araw pumapasok si Eric sa trabaho tuwing gabi. At sa totoo lang, hindi naman pala ganun kahirap ang trabaho. Hindi rin siya gaanong napapagod kumpara sa inaasahan niya. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, naghahanda na siyang umuwi. Nakapagbihis na siya at papalabas na sana nang biglang may tumawag sa kanya. Eric, sandali, huwag ka munang umalis. Medyo nagmamadaling sabi ni Angela. Huminto si Eric at hinintay si Angela na nag-aayos ng scarf habang naglalakad. Anong kailangan mo? Pwede mo ba akong ihatid? Kailangan ko talagang makauwi agad. Nag-aalalang sabi ni Angela. Napaisip si Eric. Sige. Hindi naman ako nagmamadali. Tara. Sa totoo lang, hindi siya interesado na ihatid si Angela. Pero may kakaiba sa itsura nito. May takot, may pag-aalala sa kanyang mga mata. At doon, naramdaman ni Eric na may pinagdadaanan ang dalaga. Habang nasa biyahe, nalaman ni Eric na malayo pala ang bahay ni Angela. Halos kabilang dulo pa ng lungsod. Angela, paano ka nakakapunta dito araw-araw? Wala namang direktang sakayan ah. Nagtatakang tanong ni Eric. 2 sakay, minsan 3. Ganon din papunta sa school. Marahang sagot ni Angela. Napahanga si Eric. Grabe. Ako siguro hindi ko kakayanin yan. Ngumiti si Angela ng bahagya. Wala naman akong choice. Wala akong sasakyan. At mas mura ang public transportation. Gusto pa sanang magtanong ni Eric. Bakit ganon ang buhay ni Angela? Bakit siya nag-aaral sa mamahaling universidad pero mukhang hirap na hirap? Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang tanong. Kaya natapos ang biyahe sa katahimikan. Pagdating niya sa kanyang apartment, humiga si Eric sa kama. Ngunit sa isip niya, iisang tao lang ang umiikot. Si Angela. Unti-unti niyang nakikita ang ibang side ng dalaga. Sa likod ng simpleng itsura, may isang napaka-adorable na babae. Hindi niya maalis sa isip niya kung bakit ito nagtatrabaho sa restaurant, kung bakit ito nag-aaral sa mahal na paaralan, gayong mukha naman itong kapos sa buhay. Maraming tanong, maraming misteryo. At doon nagsimulang magbago si Eric. Araw-araw, sabik na siyang pumasok sa trabaho. Hindi para sa pera, kundi para makita si Angela. Hindi na rin siya nakikitawa sa pang-aasar ng iba kay Angela. Sa halip, ipinagtatanggol niya na ito. Wala ba kayong ibang mapag-usapan? Tigilan niyo na si Angela.
sabi ni Eric sa barkada. Eric, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla mo siyang pinagtatanggol? Tanong ng isa. Umiwas si Eric. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Naiinis lang ako sa inyo. Sa trabaho, mas madalas silang mag-usap. At doon niya napagtanto, iba si Angela sa lahat ng babaeng nakilala niya. At hindi niya inaasahan na unti-unti niya na itong nagugustuhan. Ngunit natatakot siyang aminin yon kahit sa sarili niya. Isang gabi, matapos ang shift niya ng mas maaga, naghintay si Eric sa labas ng restaurant. Gusto niyang ihatid si Angela at mas makilala pa ito. Paglabas ni Angela, agad itong naglakad papunta sa sakayan. Mabilis at parang may hinahabol. Angela, sandali! Sigaw ni Eric. Sumagot si Angela habang patuloy sa paglalakad. Bakit Eric? Bilisan mo kung may sasabihin ka. Kapag hindi ako nakasakay sa bus, sigurado maglalakad na ako pa uwi. Sabay na tayo. Ihahatid na kita. Kanina pa ako naghihintay. Gusto lang kitang makausap. Ngumiti si Angela. At sa simpleng ngiti na yon, may kakaibang init na naramdaman si Eric sa kanyang puso. Kung gusto mo talaga, edi sige. Sumakay si Angela sa kotse ni Eric at muli silang bumiyahe. Gusto sana ni Eric sabihin ang lahat, na isang linggo na siyang hindi makatulog dahil sa kaiisip sa dalaga. Ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, isang simpleng tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig. Kapag may oras ka, gusto mo bang magkape tayo minsan? Medyo kinakabahan niyang tanong. Isang simpleng imbitasyon na maaaring magbago ng takbo ng kanilang buhay. Tahimik ang gabi habang huminto ang sasakyan ni Eric sa tapat ng bahay ni Angela. Salamat, hindi ko akalain na mabait ka pala. Iba kasi ang dating mo sa school, nakangiting sabi ng dalaga. Medyo nahiya si Eric. Ganun ba? Basta kung kailangan mo ng sasakyan o tulong, sabihin mo lang. Sandaling nagkatinginan ng dalawa. At sa isang iglap, lumapit si Angela. Hinalikan niya si Eric sa pisngi. Pagkatapos, tumakbo na ito papasok sa loob ng bahay. Naiwan si Eric sa loob ng kanyang sasakyan at natulala. Ramdam pa rin niya ang init ng halik sa kanyang pisngi. At hindi niya maiwasang mapangiti. Pag-uwi niya, muli na naman siyang hindi makatulog. Paikot-ikot siya sa kama. Iniisip si Angela. Isang babae na hanggang ngayon, misteryo pa rin sa kanya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may naramdaman siyang kakaiba. Pero kasabay ng saya, may hiya rin siyang naramdaman. Paano kung malaman ng mga kaibigan niya na nagugustuhan niya ang isang simpleng babae? Isang babaeng walang pera, walang yaman, at hindi marunong makipagsabayan sa kanyang barkada. Hindi niya mapigilang isipin yon. Ngunit sa huli, nagdesisyon si Eric. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. At sa wakas, nakatulog na siya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Halos hindi niya namalayan kung gaano kabilis ang panahon. Sa unang pagkakataon, natanggap ni Eric ang kanyang sahod. At doon siya nagulat. Ang halagang dati kaya niyang gastusin sa isang gabi sa club. Ngayon, yun ang kailangan niyang pagkasyahin para sa isang buong buwan. Hindi marunong magluto si Eric, kaya madalas kumakain siya sa mga karinderya at cafe. Ngunit may kulang. Namimiss niya na ang lutong bahay ng kanyang ina. Paminsan-minsan, tinatawagan niya si Marilyn. Ngunit mahina at parang takot ang boses nito. Anak, galit pa rin ng tatay mo. At paulit-ulit lamang na yon ang sinasabi ni Marilyn. Samantala, mas naging malapit si Eric at si Angela. Madalas silang mag-usap sa school, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Naalala mo yung customer na lagi lang nakaupo sa may bintana, tapos hinihimas yung kanyang tiyan? Tanong ni Eric. Oo naman, ang kulit nun. Natatawang sagot naman ni Angela. Napapansin na rin ng mga kaklase nila ang pagiging malapit ng dalawa. Marami ang nagtataka. Marami ang naiinggit, lalo na ang mga babaeng dati ay malapit kay Eric. Hanggang isang araw,
Palabas na sila ng classroom nang biglang magsalita si Eric. Angela, pwede ba akong humingi ng tulong? Medyo seryoso niyang sabi. Ano yon? Huwag kang mag-isip ng kung ano. Pero wala na talaga akong ibang malapitan. Huminga ng malalim si Eric. Alam mo naman ang nangyari sa akin. Hindi ako marunong magluto. Pagod na ako sa kakakain sa labas. Tapos ang mahal pa. Tumingin si Angela sa kanya at medyo nagulat. Gusto mo turuan kitang magluto? Oo, gusto ko yun. Napangiti si Eric. At kailangan din nating mag-grocery. Wala akong kahit anong gamit sa bahay. Ngumiti si Angela at tumango. Kung gano'n, sige. Hindi na rin niya maitatanggi. Nasanay na siya kay Eric. At hindi niya kayang isipin ang isang araw na wala ito. Sige, tutulungan kita. Sa kanilang day off, magkasama silang pumunta sa grocery. Tahimik na pinagmamasdan ni Eric si Angela. Kung paano nito piliin ang mga bilihin. Kung paano nito basahin ang presyo. Kung paano ito maging maingat sa bawat gastusin. Isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa noon. Matapos mamili, isinakay nila ang mabibigat na supot sa kotse at dumiretso na sa apartment ni Eric. Ituturo ko lang ha, tapos uuwi na ako agad. Medyo nahihiyang sabi ni Angela. Oo naman, ihahatid na kita. Pagdating sa bahay, inayos ni Eric ang mga pinamili. Samantala si Angela agad na kumilos. Naghugas ng tambak na pinggan, naghanda ng mga sangkap at nagsimulang magluto. Tahimik na nakaupo si Eric habang pinapanood siya. Kung paano nito hiwain ang gulay, kung paano hugasan ang karne, kung paano unti-unting mabuo ang isang putahe. Hindi niya namalayang lumipas ang oras. Ayan, pwede mo nang tikman, nakangiting sabi ni Angela. Siguradong masarap to. Kanina pa ako nahihilo sa bango. Excited na sabi ni Eric. Ngumiti si Angela at inilapag ang pagkain sa harap niya. At unang subo ni Eric. Ang sarap. Parang gusto ko pa ng isa. Kain ka lang hanggat gusto mo. Natawa na si Angela. Matapos ang masarap na hapunan, naghanda si Eric na ihatid si Angela. Naalala mo ba kung paano mo ginawa? Ikaw, kaya mo bang ulitin? Sa totoo lang, wala nga akong natandaan. Ikaw kasi ang tinitingnan ko, hindi yung pagluluto mo. Napatawa silang dalawa. Lumabas sila ng bahay at sinalubong sila ng malamig at sariwang hangin ng gabi. Sa unang pagkakataon, napansin ni Eric ang simpleng ganda ng gabi. Dati sa ganitong oras, galing siya sa club at wala siyang pakialam sa ganitong mga bagay. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang mundo. Tahimik ang biyahe habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan ni Eric. Angela, salamat. Salamat sa masarap na hapunan at salamat kasi nandito ka. Namula si Angela. Hindi niya inaasahan ang ganoong init ng mga salita mula kay Eric. Mabagal ang takbo ng sasakyan, hindi dahil sa traffic, kundi dahil ayaw pa ni Eric na matapos ang sandaling yon. Alam mo, matagal ko na sanang sasabihin to, nag-aalangang sabi ng binata. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi mo kailangan pag-isipan, sabihin mo lang kung ano ang nararamdaman mo. Huminga ng malalim si Eric. Sa totoo lang, parang nagugustuhan na kita. Hindi ko na kaya. Gabi-gabi, ikaw ang iniisip ko. Sandaling natahimik si Angela. Seryoso ka ba? O biro mo na naman to? Seryoso ako, Angela. Hindi ko kayang gawing biro ang ganito. Ngunit hindi agad sumagot si Angela. Pagdating sa kanilang bahay, bigla na lang siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papasok sa loob. Naiwan si Eric at naguguluhan. Wala siyang narinig na sagot, walang reaksyon. Parang may nasira sa pagitan nila. Kinabukasan, nagulat si Eric nang makita si Angela. Iba ang itsura nito ngayon. May kaunting ayos, may kaunting makeup. Eric, di ba sabi mo magkape tayo? Gawin natin mamaya pagkatapos ng work? Nakangiti nitong sabi. Sige, gusto ko yan.
Pagkatapos ng trabaho, naupo sila sa isang maliit na cafe. Tahimik sa paligid habang umuusok ang kanilang kape. At doon, nagsalita si Angela. "Eric, gusto rin kita." Napatingin si Eric sa kanya. Hindi makapaniwala. "Matagal na kitang gusto. Nagulat lang ako kagabi kaya hindi ako nakapagsalita." At mula nga sa araw na yon, naging magkasintahan sila. Araw-araw, mas lalo pang lumalalim ang nararamdaman ni Eric. Ngayon niya lang naramdaman ang ganitong klase ng pagmamahal. Parang isang panaginip. Magkasama silang nagluluto, nagtatawanan, at nag-aalaga sa isa't isa. At doon niya napagtanto, hindi pala kailangan ng maraming pera para maging masaya. Unti-unting lumiwanag ang buhay ni Eric. Naramdaman niyang may nagmamahal sa kanya. At sa sandaling yon, sapat na yon. Ngunit isang araw, magbabago ang lahat. "Eric, sa tingin ko, oras na para makilala mo ang mama ko. Lagi niya akong tinatanong kung saan ako nagpupunta." "Talaga? Sige, gusto ko yan, Angela." Masayang sabi ni Eric. "Punta tayo bukas sa bahay namin. At pwede ba akong magstay sa'yo ngayong gabi?" Oo naman." Kinabukasan, maagang nagising si Eric. Dumiretso siya sa kusina. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagluto siya ng almusal. "Wow, para sa akin ba to?" Nagulat na tanong ni Angela. "Hindi, para to sa pinakamagandang babae sa buong mundo." Napangiti si Angela at hinalikan siya. "Eric, kailangan mo lang maintindihan, yung makikita mo sa bahay namin, baka magulat ka." Nagtaka naman si Eric. "Bakit? Tinatakot mo ba ako?" "Hintayin mo lang, makikita mo rin." At naglakbay sila papunta sa bahay ni Angela. Isang simpleng tahanan kung saan lumaki ang dalaga kasama ang kanyang ina. Pagpasok nila sa loob, nagulat si Eric. Sa kama, nakahiga ang isang maputla at mahina ng babae. Ngumiti ito ng bahagya nang makita si Angela. Kitang-kita na mayroon siyang sakit at hindi na kayang maglakad. "Ma, eto si Eric." "Oh, hello po. Kaibigan po ako ng anak ninyo." "Narinig ko na ang tungkol sa'yo," mahinang sabi ng ina ni Angela. Hinawakan ni Angela ang kamay ni Eric at dinala siya sa kanyang kwarto. "Ngayon, naiintindihan mo na ba?" Hindi pa rin. Naguguluhan pa rin ako, Angela." "Kaya ako nagtatrabaho, kaya ako nagsusumikap sa pag-aaral." Huminga ng malalim ang dalaga. "Mahal ang tuition ko sa university, pero ang tatay ko ang nagbabayad nun." Sandaling tumahimik si Eric. Yun lang ang naitulong niya sa akin buong buhay ko, at itinuro niya ang direksyon ng kanyang ina. "At ako, nagtatrabaho para sa pagpapagamot niya." Napayuko si Eric. Pero parang napakalayo pa ng pangarap na gumaling siya. Tahimik na tumingin si Eric kay Angela. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng buhay ng taong mahal niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin to noon pa man?" Ayokong humingi ng tulong sa kahit na kanino. Kaya kong harapin ito ng mag-isa." At doon, ikinuwento ni Angela ang lahat. Kung paano siya gumigising ng napakaaga araw-araw. Kung paano siya nagmamadali para hindi malate sa trabaho. Kung gaano kahirap mag-ipon ng pera para lang mabigyan ng pag-asa ang kanyang ina. Matapos marinig ang lahat, labis na naapektuhan si Eric. Nanatili muna siya sandali kasama si Angela. Ngunit pagkatapos, diretso siyang pumunta sa opisina ng kanyang ama na si Joseph. Hindi na siya umuwi sa apartment. Anak," medyo sarkastikong panimula ni Joseph. "Akala ko nakalimutan mo na may magulang ka pa." "Dad, ikaw naman ang nagpaalis sa akin. Pero hindi ako nagpunta rito para makipagtalo." "Kung ganon, bakit ka nandito?" tanong ni Joseph. "Yung kotse na binili mo para sa akin, nasa pangalan mo pa rin yun." Bakit?" Nagtatakang tanong ng kanyang ama. "Gusto ko po sanang ibenta." "At bakit? Hirap na hirap ka na ba sa buhay mo?" tanong ni Joseph. Hindi. May gusto lang akong tulungan."
Tumahimik si Joseph. Yung nanay ng girlfriend ko may sakit. Gusto ko siyang tulungan. Ikinuwento ni Eric ang lahat. Ang buhay ni Angela, ang sakripisyo nito, ang laban nito sa araw-araw. At sa unang pagkakataon, nagulat si Joseph sa kanyang anak. Kung ganon, anak, tutulungan kita. Nagulat si Eric. Hindi mo kailangan ibenta ang kahit ano. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Napatingin si Eric sa kanyang ama. At patawarin mo rin ako, anak, sa madalas kong pagsigaw sa'yo. Umuwi ka na rin dito sa bahay. Ngunit umiling si Eric. Hindi po muna, Dad. May mahal na akong babae at kung magiging maayos ang lahat, magsasama na kami. Napangiti si Joseph. Ang laki na ng ipinagbago mo, anak. May pagmamalaking sabi nito. Hindi ka na yung batang umalis ng bahay, dala ang maleta. Lumapit siya kay Eric. Halika, yakapin mo nga ako, anak. At sa sandaling yon, nagyakapan ang mag-ama. Na-miss din ni Eric ang kanyang ama, kahit ang pagiging istrikto nito. Hindi ko akalaing magbabago ka. Akala ko'y mananatili kang walang pakialam sa buhay. Nagbabago na ako, Dad. Ibang Eric na ang kaharap mo ngayon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Joseph ang tunay na pagkatao ng kanyang anak. Kinagabihan, bumalik si Eric kay Angela. Angela, excited niyang sabi. May makakatulong sa'yo. Ano? Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan at kung saan kayo magpapagamot. Sasagutin namin lahat. Una ay tumanggi si Angela. Hindi niya kayang tanggapin agad ang tulong. Hindi pwede, hindi ako sanay humingi ng tulong sa iba. Ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Sa isang kondisyon. Babayaran ko to balang araw, matatag na sabi ng dalaga. Dinala ang kanyang ina sa isang magandang ospital at doon nagsimula ang gamutan. Makalipas ang isang buwan, malaki ang ipinagbago ng kalagayan nito. Kung magtutuloy-tuloy ang improvement, makakalakad na siyang muli. Hindi mapigilan ni Angela ang kanyang luha. Samantala, si Eric at Angela nagsimulang magplano ng kanilang kasal. Lubos ang pasasalamat ni Joseph kay Angela. Dahil sa kanya, nagbago ang kanyang anak. Hindi na interesado si Eric sa mga club, sa mga party. Sa halip ay nagtrabaho siya sa kumpanya ng kanyang ama. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pinahahalagahan. Hindi na pera, hindi na luho, kundi ang ngiti ni Angela. At gagawin niya ang lahat para manatili itong masaya. Lumipas ang ilang taon sa isang simpleng tahanan, maririnig ang tawanan. Nakaupo si Angela sa tabi ng kanyang ina. Isang ina na muli nang nakakalakad at masiglang nakangiti. Sa kabilang banda, abala si Eric sa kusina. Oo, natuto na siyang magluto. Eric, nasusunog na yata yan. Tawa ni Angela. Teka lang. Isang simpleng buhay, ngunit puno ng pagmamahal. At doon natagpuan ni Eric ang tunay na kahulugan ng pagiging masaya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang tunay na pagbabago, hindi nanggagaling sa galit o kayamanan, kundi sa pagmamahal, sakripisyo at pag-unawa sa pinagdadaanan ng iba. Minsan kailangan mong mawalan para matutong pahalagahan ang mga bagay na dati binabaliwala mo lang. At higit sa lahat, hindi nasusukat sa pera ang tunay na kaligayahan, kundi sa taong handa kang ipaglaban, mahalin at samahan sa hirap at ginhawa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.